President of the Republic of the Philippines. SONA 2025. Balita tayo muli sa labas ng himpilan, isang landmark desisyon ang inilabas ng pinakamataas na korte ng United Nations na may kaugnayan sa climate change. Ano na naman kaya ang benepisyo nito sa Pilipinas? Ang detalye alamin sa report ni Jomar Villanueva. Jomar? Maaari ng patawan ng paglabag sa international laws ang mga bansang bigong protektahan ang planeta sa epekto ng climate change. Yan ang naging desisyon ng pinakamataas na korte ng United Nations na International Court of Justice o ICJ. Sa landmark decision ng korte sa Peace Palace sa Dahig nitong Miyerkules, sinang-ayunan ng 15 judge ng ICJ na dapat managot ang mga bansang pabaya sa climate change. Ayon sa korte, dapat umaksyon ng mga bansa. Kabilang dito ang pagpapababa ng green gas emissions, pagtalima sa global climate agreements at pagprotekta sa vulnerable populations at ecosystems. Ayon kay ICJ President Yuji Iwasawa, cross-border ang epekto ng climate change. Kaya kung bigo ang isang bansang umaksyon para tugunan ito, maituturing itong internationally wrongful act. Binigyang diin ng korte na ang malinis, malusog at sustainable na planeta ay karapatang pantao. Ibig sabihin, maaaring sampahan ng reklamo ng bansang lubos na apektado ng climate change ang mga bansang top polluters o yung may malaking ambag sa paglala ng klima. Isa ang Pilipinas sa maaaring magsampa ng reklamo, lalo't madalas itong salantahin ng malalakas na bagyo, malalang El Nino at La Nina at iba pang sakuna na mas pinalubha ng climate change. Hinimok ng ICJ ang mga industrialized na bansa na gumawa na ng pamantayan para masigurong aaksyon sila para resolbahin ang climate change, alinsunod sa landmark decision ng korte. Samantala, climate action, yan din ang panawagan ng grupong Greenpeace Philippines kasunod ng mga pagbaha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Bilang panawagan at protesta, naglagay ng standi ng Pangulo ang grupo sa mga binahang lugar sa Cainta, Rizal. Ayon sa Greenpeace, prioridad dapat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address ang pag-aksyon para matugunan ang epekto ng climate change. Anila, dapat nang habulin at panagutin ng Administrasyong Marcos Jr. ang mga bansang top polluters. Jomar Villanueva, Newslight.